Check. Yun, meron na. Good evening po. Yan, ako po uli ay naatasan para i-lead ang ating Week 4 series titled Control Freaks, Kill Growth. And ang subtitle niya, If Everything Depends on You, You Are Failing. Pasensya na po if wala akong masyadong boses. I'll try my best to explain and teach kung ano yung napag-aralan ko sa ating topic. Medyo masama lang po yung pakiramdam ko, pero yan. Will try my best na i-share ito sa inyo dahil napakaganda ng ating topic. Okay? So, tonight, we are going to talk about leadership again. Diba? So, this is the last topic sa ating series na Leadership Made Simple. Okay? So, ito yung week 4. Ayan. So, tonight, this message is not to attack leaders. So, clarify lang natin kasi lahat naman tayo leaders. So, this is to help leaders grow. So, sa bawat isa sa atin talaga may task, may na-handle, and God created us to be leader. Diba? Then, maraming beses kasi na iniisip ng mga leaders, yan. So, you are not leading if you are controlling everything. So, we think every decision needs you as a leader, as a founder, and every approval needs you. So every problem needs you and every person waits for you. So ako sakit ko to eh. Sabi ko, ba't sa akin topic to? So dapat ako yung unang matuto. Yan, kasi mas yung wife ko, mas organized siya, mas leader type siya. Pero nagigets ko yung discussion. Kaya sabay-sabay tayong matuto. So if everything depends on you, you are not leading. You are limiting, right? So, yan. So at first, this feels important. Diba? So without me, nothing works. So akala natin, may ganun ako eh. Akala ko ako yung magaling. Diba? Pag wala ako, hindi perfect yung gawa ng mga tao ko. Diba? So may mga ganun tayo. So takot tayo na i-entrust sa mga tao natin yung mga gawain kasi akala natin papalpak. Diba? So, but over time, this become dangerous. Bakit? Diba? So because when everything depends on one person, the leaders become exhausted. Diba nakakapagod pag ikaw lagi yung gumagawa? Then the team becomes weak. Bakit? Kasi wala silang training eh. Wala silang ginagawa because ikaw lahat gumagawa. So minsan, sayang yung pag-hire natin sa kanila kasi hindi natin sila na ma-maximize. Pangatlo, the organization cannot grow. Diba? So alam naman natin na pag nag-workout, may tinatawag na progressive overload. So nag-grow daw yung muscle kapag china-challenge mo siya. Kapag mas na-stretch siya, pag napupunit, lalo siyang lumalaki yung muscle. So, ganun din with our brains. So, kapag nag-aaral tayo, mas marami tayong binabasang libro, mas na-challenge, mas nahihirapan yung utak natin, mas na-stretch siya, mas lumalago. So, ganun din sa work. The more the task that we give and opportunities to grow sa mga tao or subordinates natin, mas mag-grow sila. Why? Matututunan kasi nila yung skills nila na sometimes they will discover na kaya naman pala nila. But syempre sa unang part, magkakamali talaga sila. Pero from that mistake, they will grow. Diba? So leadership is not about making everyone dependent on you. Diba? So leadership is about building people who can function responsibly even without constant supervision. Diba? So that is why the slide says, if everything depends on you, you are not leading. You are limiting. You are limiting your people to grow. And sometimes, the company is not going because ang at fault is yung leaders or yung owner. Kasi hindi niya hinahayaan yung magkamali yung mga tao niya. Diba? Or hindi niya tinitrain or hindi siya nagde-delegate. Yan. So, Kingdom Foundation. So sabi sa Exodus 18:17-18, Moses' fathers-in-law replied, "What you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone." So let us now understand the biblical foundation of this message. So this is a story about Moses. Diba si Moses is leading the nation of Israel. Thousand of them, diba? Parang nag-travel sila. Diba? So everyone is dependent on him. Diba? So every concern, kapag may concern, siya yung lalapitan ng mga tao. Kapag may conflict, si Moses pa rin.
Kapag need ng decision, syempre si Moses pa rin. And when directly to Moses, diba? So imagine, lahat ng concerns nasa iyo. Thousands of people yun. Diba? So kung ikaw nasa kalagayan ni Moses, sobrang hirap nun. Diba? Tsaka nakakapagod yun. Diba? So from morning until evening, people lined up for him. So nakapila yun sa kanya. Yung mga tao. Diba? So may picture ata ako nandito. So parang ganyan, nag-aantay. Parang nagko-consult, 'di ba? Kasi may concern, 'di ba? Tapos sa Exodus 18:21, but select capable men from all people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as official over 1,150 sentence. 'Di ba? So si Jethro, sinabi niya kay Moses, yung father-in-law niya, na what you are doing is not good. Nakita niya kasi nakikita niya yung pagod, yung heaviness kay Moses kasi siya nga lahat gumagawa, 'di ba? So you are these people will wear yourselves out, sabi sa kanya, 'di ba? Then Jethro gave a solution. Sabi niya, train capable people and delegate responsibility. So sinasabi niya kay Moses na you can select people. Tapos pwede mo silang i-task, 'di ba? Sa malaking task, sa small task, depende sa kung anong kakayanan nila. So this is important. God never designed leadership to be carried by one person alone. 'Di ba? So God created us, each and everyone, to have a talent and skill. 'Di ba? And it meant to use. And kailangan gamitin natin yon bawat isa. At kailangan natin yung bawat isa para makumpleto at mas maging maayos yung isang task. 'Di ba? So there's no one na kaya niya lahat ng skill. Kunyari sa company, if lumaki yung company mo, kaya mo ba yung mag-isa? So kahit may AI, hindi mo kayang mag-isa. 'Di ba? Kasi different department, it requires different skill. 'Di ba? Mas ma-maximize natin ng isang tao or isang tauhan if yung gagawin niya is yung best talent na meron siya. 'Di ba? And yung sa ibang bagay na hirap siya, we will assign people na siya yung best para doon. 'Di ba? So healthy leadership always involves multiplication. 'Di ba? So kaya kailangan nagte-train tayo. So in 2 Timothy 2:2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to each other. 'Di ba? So Paul tells Timothy, and the things you have heard me say, entrust. Yan. So, entrust reliable people who will also be qualified to teach others. Siyempre, hindi naman tayo mamimili nung hindi marunong. 'Di ba? Siyempre, sabi dito, mag-i-entrust tayo ng qualified. Magka-qualify tayo. 'Di ba? Minsan sa mga talent show, may mga audition. Hindi naman tayo kukuha ng, like kunyari, concert, tapos hindi siya marunong kumanta. Or hindi niya man lang alam yung basic. 'Di ba? So, magkukuha tayo ng someone na may skills siya doon or trainable or may potential to grow. 'Di ba? So, yun yung sinasabi dito. So, notice the pattern here. Paul trained Timothy. Timothy trains reliable people. Then those reliable people train others. So, that's the process. So, this is multiplication. So, Christian leadership is never supposed to stop with one person. Okay? So, the gospel spread because leaders train others leaders. 'Di ba? So, parang sa 12 disciple, si God trainin niya yung 12 disciple. Yung 12 disciple, nag-disciple din sila, sinare nila ng gospel. Then yung mga na-share nila ng gospel, nag-share din ng gospel. Up until now, di ba, buhay yung ganong practice. Kaya nakarating sa atin yung gospel. Di ba? Nakilala natin si Christ. And we must practice that. Di ba? So the goal is not how many followers do I have. Okay? So the goal is how many people have I developed. Okay? So hindi naman natin ino-own yung mga tao. Pero we allow them to be the best version of themselves para ma-leverage natin yung kung ano napasa natin sa kanila. 'Di ba? So mas maganda pa nga na mas maging magaling siya sa iyo. 'Di ba? If kakayanin natin i-train sila the best way possible. 'Di ba? Okay. So, for the context, so this slide explains the context of very simple. So Moses became the center of everything. Every problem came to him, every decision passed through him, and Jethro basically told him, this system is broken. So not because Moses was bad. Siyempre, napakagaling ni Moses, napakatalino niya.
Siya kaya nga siya pinili ni Lord eh. Though, yung wisdom galing kay Lord, pero God allowed him to lead, di ba? So, but because one person cannot sustainably carry everything, this is very important leadership lesson. So, if everything depends on one person, the system is weak, super weak. So, many business and ministry and organizations struggle because it's too centralized. Diba? And when the leaders become absent, everything stops. Diba? So ako when I started doing business, dati nakarelate talaga sa akin yung mga decision. And ako kasi very emotional person ako. So every time na I don't feel like working, nag-aantay yung mga tao ko sa akin kung kailan ako magiging okay. Kasi wala akong sistema. So parang biglang kapag okay na ako, biglang papasok ako sa office tapos G ulit. So yung emotion ng mga employee ko, especially yung may department ko, paiba-iba din. So parang nakita ko doon na hindi kami nag-grow. Naawa din ako sa mga tao kasi negligence ko na sa leader in the past. Pero Herlin helped me to systemize everything. So we put KPIs and yung mga everyday tasks. Even we put calendars, ano yung dapat naming achieve on weekly, monthly, then quarterly, and yearly. So nilist down na namin para kahit wala ako, may gagawin sila. Kasi dati kung ano lang maisip kong paggawa sa kanila, yun lang gagawin nila. Pero mali yun. So we need to be responsible leader, kagaya ni Moses. At tama yung sinasabi ni Jethro na kailangan mag-train tayo ng leaders. Kailangan, kapag nahihirapan tayo, we must qualify people around us na willing naman to help us. Diba? But we don't give them chance. Right? So, it will lead us to 5 points. So, we will discuss the first point. So, point 1, control is not leadership. So, control means I must touch everything. I must approve everything. I must be involved in everything. But leadership means I build people who can carry responsibility. Diba? So, Jesus is the perfect example here. Diba? So, sabi sa Mark 3:14, Jesus appointed 12 disciples so he could send them out. Diba? And notice, Jesus trained people and released them. Diba? So, hindi in-known. Kasi yung iba parang pagka magaling na, ginigatekeep. Diba? So, sa atin lang to. So, they are meant to be sent. Diba? So, he did not keep all responsibility to himself. Real leadership develops people. Control keeps people small, and leadership helps people grow. So, leadership reality. Control keeps people small. Leadership makes people grow. So, because they are afraid to make mistakes, diba? So, yung mga tao, parang control freak sila. So, kapag ikaw ay control freak, diba? So, parang inaalaw mo yung mga tao mo na parang yung galing, ino-own mo lang. Meron akong kwento dito eh. Before, I have business partners. Tapos, kapag may mga sablay sila, ako yung sumasalo ng mga sablay nila. Hanggang sa, lumalaki yung company namin. Kasi yung mga friends ko to na nag-resign kami sa work namin. Tapos, sabi ko, sige, dito na lang tayo sa business. So, isang business lang yon. Tapos, 15 kami doon. Pinaresign ko sila lahat. Kasi sabi ni Robert Koy sa akin, mag-resign daw kami. So, sinunod talaga namin yun. Pero ako yung huling-huling nag-resign. Natakot ako kasi ako yung breadwinner sa family namin. So, natatakot ako na 15:30, wala akong bibigay sa parents ko. Breadwinner nga ako. Pero, ang problema ko, yung 14 kong kaibigan, nag-resign na sila. So, ibig sabihin, if hindi ako nag-resign, parang crook ako. Hindi ko pinapractice yung pinipreach ko. Alam mo, parang pikit mata. Kahit sobrang takot ako. Dahil may mga taong nakatingin sa akin as ako yung parang head nila, ako yung nagpa-resign sa kanila, nag-resign din ako. Sobrang nakakatakot yung kasi parang paano na yung pamilya ko, 15:30. So true enough, for 2 years wala akong na-provide sa family ko tapos kung ano-ano sinasabi nila sa akin. Sabi, ano ba yung puyat-puyat mo yan? Ano ba yung business na yan? So parang tiniis ko yung parang 2 years na yun na masasakit yung sinabi sa akin ng parents ko, ng family ko kasi nga, hindi ako nakakapag-provide. Tapos akala nila yung pagbe-business ko, wala lang yun. Pero nung nag-success na, lumaki na siya, nakalimutan nila na ganun yung mga sinasabi nila sa akin. Kasi nagigising ako, yung mama ko, kinakwento niya, pinagmamalaki niya ako doon sa mga kapitbahay namin. So parang ganun. Pero dati ang sakit nun kasi mama mo magsasabi sa'yo yung ganun.
na hindi na ako nagbibigay ng pera. Parang gano'n eh. So, sometimes gano'n. Pero ako kasi, inisip ko yung long term. Kasi parang for 5 years, nagpo-provide ako sa parents ko. Pero parang tingin nila sa akin, parang bangko. Pag nakita nila ako, di man lang nila ako makamusta. Parang laging pera, may bayarin na ganito, may bayarin ganyan. So parang ako, na-hurt ako doon. Sabi ko, yun na lang ba yung role ko bilang provider? So parang it builds me wall. Tapos parang naging pangat yung relationship natin kasi parang galit ako sa kanila. Ganun. Tapos kapag every time na i-approach nila ako, para akong ano na naman, pera na naman. Parang ganun. So, nag-sacrifice ako to, parang I have the vision na I want to provide one day the best as possible. Pero dapat wala akong ginagawa. Alam mo yun, kung every time na gusto ko magpahinga, mayroon pa rin ako mapoprovide. And nakita ko yung by reading nga the book, is yun nga yung way sa pagiging entrepreneur. Pero mas mahirap pala yung pagiging entrepreneur. Akala ko makapagpahinga na ako, pero 24 hours na pala yung trabaho ko. Pero mas masaya kasi mas rewarding eh. Kasi the more effort that you give in the business, the more na it will come back to you eh. Diba? So, ganun. Unlike in employment, kung kahit itodo mo yung doon, kung ano lang yung salary mo, yun lang talaga. Diba? Eh ako, bibo pa naman ako sa trabaho. So, nakakapagod din. So, yun yung kwento ko doon. So, ang natin doon, kailangan, we must, yung leadership, make people grow. So, we must trust. Kasi yung mga kaibigan ko noon, ang nangyari sa kanila, dahil ako'y sumasalo ng mga problema, akala ko natututo sila sa akin. Kasi minamodel ko sa kanila. Pero nangyari nun, umaasa lang pala sila sa akin. Parang sinasabi, andyan naman si Thor, ayusin yan ni Thor. Ganun. And nasad ako kasi up until now, parang wala ni isa sa kanilang nag-succeed sa business. And na-realize ko na kasalanan ko kasi hindi ko pala sila train. Ang ginawa ko, inako ko yung mga problema. Hindi ko sila tinuruan paano ayusin yung problema. Ako yung umaayos ng problema. And it saddened me kasi yung mga tao na yun, tinit ko sila talaga as family. Kapatid, ganun. Kaya ako nga sila pinaresign kasi I have vision with them. Pero dahil siguro bata pa ako noon, emotional ako. So, parang sabi ko, kaya ako nag-grow kasi ang dami kong problemang sinolve. Ako yung naging responsible. So, the more that you become more responsible, the more na mag-grow ka. Pero, you must also give opportunity to other people to grow. Na hindi porket may problema sila, tutulungan mo na agad. So, we must ask discernment din kay Lord. Kaya ako naging sensitive ako doon eh. Kasi dati kapag may mga problema yung tao ko sa pera, ako agad lalapitan. Parang hindi na sila nag-ask kay Lord ng provision, ng grace. Ako na yung Diyos nila. Parang gano'n. Naranasan niyo ba yun? So parang it hurts me kasi sabi ko, mali pala. Mali, hindi ko pala sila totally natulungan. Dapat pala, tinuruan ko sila paano parang mangisda. Hindi, bigyan lang sila ng bigyan ng isda. So, naging responsible ako doon and binago ko yung way ko. So ngayon, pag may nahihirapan sa sa paligid ko na team ko or family, sabi ko, deserve mo yan. Joke lang. Hindi, pero I know na may purpose bakit tayo dumadaan sa hardship. Diba? Kasi ni-stretch ni Lord yung capabilities natin, makita natin yung grace ni Lord doon, at may tinuturo si Lord doon sa atin para magagamit natin yung skill na na-attain natin doon sa problem na yun for the next level. Tama? Ayan. So, truth. So, the slide may hurt a little, but it's true. If your team cannot decide without you, maybe you train them to depend on you. So, that's happened on me nung una pa lang ako nagnenegosyo. So, if your people always ask you everything, maybe you never taught them how to think. If nothing moves when you are absent, your leadership is too centralized. So, control freaks kill growth. Naalala ko, Sir Helen, may kwento lang ako. Yung asawa ko, hindi ka pwedeng mag-email sa kanya ng problema tas walang solusyon. Yari ka talaga sa kanya. Kasi sinasabi niya, kaya ka nga nandiyan sa position na yan, ikaw yung first person. Dapat pag lumapit ka sa akin, sasabihin mo problema, may option ka na ng mga solusyon. Diba? So parang, hinire ka dito para sabihin mo lang sa akin yung problem. Diba? So parang gano'n. So yung naging process namin sa company is kapag nag-email, may mga option ng possible answer. Para mamimili na lang dun yung boss. Parang gano'n. So nakita ko maganda. Dati kasi, na-realize ko lang yung reason. Sabi ko, ang galing ng asawa ko. Kasi ako, kapag may problema, parang ang default ko, ay sasagutin ko yun. Ako yung kailangan dun. Pero siya, tinuruan niya yung mga tao na mag-decide,
maging accountable at maging leader sa certain nila. Dapat yung asawa ko nandito, hindi. Pero siya yung madalas ko example kasi buhay ito sa kumpanya namin kung paano niya to ginawa. Yan. So, point number 2, if you do everything, you develop no one. So, yeah. So, some leaders proudly say, ako lahat gumagawa. Ay, sorry, nag-overlap yung ano ko. So, some proudly say, ako ang lahat nag-aayos. Diba? Ako lang marunong. Sabi, diba? But this is not strength. Diba? This is poor leadership. Why? Because if one person does everything, nobody else develop. Diba? So, sa Ephesians 4:12 says, leaders are called to equip people for the work. So the role of a leader is not to carry all the work. So the role of a leader is to train others to become capable. Diba? So that's how you leverage and expand. So leadership reality. A real leader does not do everything. A real leader develops people who can do the work. Sometimes, alam mo, parang nung bago ako pumasok sa school, alam ko na mabibisi ako. Tapos, ang problem ko noon, yung department ko, ako lang yung tao doon. Parang si Raylene, marami siyang tao, pero ako, yung department ko, ako lang, ako lahat. Parang ganun. Pero yung schooling, na-force ako. I know that I will be busy. Na-force ako to delegate. So, I find someone who's capable of doing my job. Tapos, dumating sa point na parang wala na akong, palamuti na lang ako sa kumpanya. Parang ang dami kong time because na-delegate ko yung trabaho ko. Pero it's a good thing because I'm capable of parang building new businesses, yung income stream to help company. So, ganun yung naging help sa akin. So, akala natin kasi being busy is growth di ba? But it's not. Kasi nga, natatrap ka dun na parang ano na siya, routinary. But sometimes, natutunan mo na yon and you need to find another problem to solve and a room for growth. Diba? So, truth, if you are always the only one doing things, you are not building a team. Diba? Kasi isa ka lang solo player ka. Diba? Hindi mo inaalaw na yung ibang player to work with you. So you are building personal importance. Diba? So the goal is not for people to need you forever. So the goal is for people to grow because of you. Masarap kaya sa pakiramdam na ikaw yung nag-push sa isang tao to become better. And because of you, diba, is able to pass it on to other people. Diba? So control freaks create weak team. So point number 3. Delegation is not losing power. So many leaders are afraid to delegate. Why? Because secretly, they fear losing control, becoming unnecessary, yung di na kailangan, or being replaced or papalitan sila. Diba? But Numbers 11:17 shows us something beautiful. God shared Moses leadership with others. Diba? So, mas masarap yung journey kapag hindi ikaw lang nahirapan. Maganda na sa isang problema, maraming nag-iisip. At may kapareho mong mag-isip. Diba? Because you train them. Kasi yung bigat kaya ng problema pag ikaw lang umiisip nun. Pero once you share it with someone else, tapos di pa rin yung skill set niya, may iba siyang POV or may iba siyang suggestion na possible could help you to mas mabilis na malutas yung problema. Diba? So strong leaders are not afraid to empower others. So leadership reality. Delegation does not reduce leadership. Delegation multiplies leadership. So when leaders empower others, more decision can happen. Diba? More people can grow and the mission can expand faster. So kami, in our companies, parang mga kusap na lang namin na yung mga key people na lang. Before, even yung mga pinaka dulo-dulo na employee, nalalaman pa namin yung problem nila. Pero nakita kasi namin na when we grow, if ganon ka-heavy yung problem nakakarating pa sa amin, hindi namin mapagpupukusan talaga yung main role namin bilang may-ari ng kumpanya. Which is, yung palagoin yung kumpanya, magkaroon ng vision, magkaroon na, pag nag-grow kasi yung company, mas marami kang matutulungan, di ba?
So, ngayon, nalalaman na lang namin yung mga importante tsaka yung mga dapat namin pagdesisyonan. Pero yung mga babang problema, di na dumarating sa amin kasi yung mga leaders, naayos na nila. So, truth. If you are afraid to empower others, your problem is not your team. Your problem is insecurity. So, a weak leader protects position. A strong leader produces leaders. So, control freaks are usually insecure leaders. Meron pa bang control freak dito? Wala, di ba? Nasa ibang lugar. Yeah. Yeah. So, point number 4. So, everything that depends on you will die with you. Sakit no? Pag nakadepende sa'yo, will die with you. So, this is one of the stronger parts of the message. So, if the business depends only to you, di ba? It cannot scale. Di ba? If the ministry depends only on you, it cannot multiply. Diba? If the team depends only on you, it cannot mature. Anything that cannot function without you is not a system. It's a personality. Healthy leadership creates systems that continue even when the leaders is absent. Right? So sabi sa Genesis, be fruitful and multiply. Diba? So yan yung sinasabi sa atin ni Lord. Diba? We must grow. So multiplication requires reproduction. You must reproduce your thinking, your standards, your discipline, your skills, your leadership. Okay? The more, the better. So, leadership reality. What you cannot transfer, you cannot multiply. Diba? So, tama yun. Kasi pag hindi mo siya kaya ituro, it will not multiply. Tama. Kasi it will not affect eh. So, if hindi mo siya kayang itanim, hindi siya bubunga. Diba? So, we must learn as a leader, we must learn to teach. Diba? Kailangan maging leader tayo, maging responsible, maging consistent tayo na turuan, magkaroon tayo ng passion to una sa ministry mag-disciple, maging hindi lang tingnan lagi yung pera, but to be concerned also with our team kasi nga, sabi nga ni Boss Kay last time, yung team natin is our company natin is a reflection of who we are. Diba? So if weak sila, ikaw yung weak. Ikaw yung nag-reflection nun. If inconsistent sila, ikaw yung inconsistent. Diba? So if hindi sila nag-grow, ibig sabihin, hindi ka rin nag-grow. Diba? Kasi diba yung taong nag-grow, excited siya to share kung ano yung natututunan niya. Naalala ko lang dati, nung pagpasok ko sa ME, sa Asian Institute of Management, nung nagmamasteral ako, lahat ng slide ng prof ko, kada week, dinidiscuss ko yun sa team namin. So para silang nagmamasters. Kasi pag nakita ko na very helpful yung napag-aralan ko sa school, pinagpapatawag ako ng meeting sa leaders namin, tapos parang ganito yung ginagawa namin. Nagtuturo ako sa kanila. Diba? Kasi I know that they need that. Tsaka libre yun. Diba? Kasi isend ko sila sa ME, mahal. Diba? Ako na lang magturo. Yun na lang naman yung ganap ko kasi nga, yung trabaho ko, may gumagawa na nun. So, ang naging advocacy ko nun, kapag may natutunan ako sa school, ituturo ko sa mga team ko. In fact, hindi lang sa team ko kasi yung mga friends ko, kapag may golden nuggets, dapat nga bayaran nila ako eh. Hatian nila ako doon sa tuition ko eh. Kasi naibibigay ko sa kanila yung, may natutunan ako sa school, ganito. Yan. So, naituturo ko sa kanila. I share it with them. Kasi I know that kailangan natin yun sa kumpanya. And the more that maraming mag-succeed, mas marami tayong isa-celebrate. Diba? So, truth. If everything stops when you are gone, you did not build leadership. You built dependency. And dependency is not success. Dependency is hidden failure. So control freaks stop multiplication. Diba? So parang mga anak natin, diba? Yung anak natin, hindi habang buhay, nakadepende yun sa atin. Unless, meron silang special needs. Pero hindi natin gugustuhin na one day yung anak natin, kahit malaki na siya, naka-dependent pa rin siya sa atin. So we must also train them to be responsible because one day they will have their own things to do. And gusto natin na even wala tayo sa side nila, they know what to do because
na-train natin sila. Naturuan natin sila at early age, 'di ba? So, everything, kung saan man tayo magpunta, especially as business owners, we must keep in mind that we are called to be a leaders. And biblically, tinawag talaga tayo ni Lord para, alam mo yun, mag-share ng gospel, mag-share ng wisdom, at empower ang other people. Kasi that's that's how the world become beautiful. And yun nga, parang to advance the kingdom of God, 'di ba? Kailangan talaga i-share natin yung good news. And even ganun din, yung mga natututunan natin sa business, to share it also, especially to those people na nakikita mo yung reflection mo sa kanya. Ako nung during time where parang I'm praying to God na, Lord, can you send me someone who will teach me? Kasi yung background ko po, wala po, parang accidentally lang ako napuntang negosyo. And for 5 years, I'm doing business without proper knowledge of doing business. I think marami rin ganun. Pero marami rin kasi yung mga parang negosyante, may kilala ng negosyante or naturuan na. Pero ako, wala akong kilala na nagnenegosyo. So imagine that, nagnenegosyo ako pero wala akong kilala. Ngayon na lang. Pero before, sobrang hirap. I was crying to God na, Lord, ang dami ko ng lugi, ang dami ko ng betrayals, ang dami ng nananakaw sa akin. Pero ako, okay lang naman yun kasi hindi ko sinasabing okay lang nakawan ako. Pero sinasabi ko, before kasi yung mindset ko, hindi naman sa akin yun. Nag-start naman ako nawala and if pero na-realize ko, negligence ko pala yun. Kasi hindi ako nag-grow kasi inaalaw ko yun eh. So, part of that is to also protect what you are building. Diba? So, negligence ko rin yun. So, kailangan, diba? Parang during that time, I was asking, Lord, send me someone kahit isa lang na magtuturo sa akin kasi hirap na talaga akong magnegosyo. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko, illegal ba to or tama. May mga ganun ako. So I've met many people na parang ganun yung scenario nila. Pero because I failed a lot and parang kami ni Herlin, ang ginawa namin, parang trial and error. So marami kaming lugi, marami kaming sinararing negosyo, may mga na-figure out kami because of that failure. And somehow, by the grace of God, na-sustain namin. And in fact, ngayon, nakakapag-aral na kami ng proper. Tapos nakamit na kami ng mga taong negosyante talaga. Tapos nakakatulong din sila sa amin. Nakakatulong din kami sa kanila. So parang ako noon, kapag nakakita ako ng tao na hindi niya alam yung susunod niyang gagawin, especially nagnenegosyo, parang I have the heart to empower them or teach them. Kasi I know how it feels na walang nagtuturo, walang nag-guide. So parang naaalala ko nun, parang ang sinabi sa akin ni Lord, nung nag-aasa ko ng mentor or someone na magtuturo sa akin sa negosyo. Parang yung prayer ko nun, ang answer ni Lord, direct akong binibigay sa'yo yung wisdom and vision. So I cried a lot during that time na, ba't ako naghahanap ng parang physical na representation ng God is really gracious to me na kahit na gaano kahirap yung mga pinagdaanan namin na Herlin and kahit na parang hindi normal yung mga failure namin, grabe yung grace ni Lord kasi na-sustain niya kami. Naka-recover kami from that mga lugi and mga betrayal. Diba? So, ibig sabihin, direct pala ako sa source. Diba? So, yun. Pero yung maraming tao pala na hindi nakadirekta sa source. Diba? And doon yung mission natin to really share the gospel and pakilala talaga si Christ sa kanila. Kasi alam mo, lagi namin usapan namin na Herlin, if wala kami kay God, hindi namin siya kilala, sino kaya kami? So lagi kami nagre-reflect ng ganun. So yun, so lagi kaming nagtatanong, no? So kaya every time that we meet people, we really share our story and we try our best to help them. Diba? In fact, yun nga, yung mga ilan sa mga na-invite ko dito, they are my mentees. Pero mga small-time business lang kami. Pero kahit hindi pa ako nun successful, parang I have the heart talaga to help yung mga nalalaman ko. Kasi I know na if nadaanan ng tao yung pinagdaanan ko, baka hindi nila kayanin. Parang ganun. Sobrang sakit talaga. So if I could inform other people na danger itong part na to ng pagnenegosyo, wag mo na yung pasukin. Pero kung makulit ka, bahala ka sa buhay. Kasi may mga ganun tinuruan mo na pero go pa rin. Pero sometimes yun nga, we must experience it talaga. Diba? Kasi nandun yung best learning through experience. Pero blessed tayo na may mga ganito, may business talk, diba?
na nai-inform tayo. So kahit di pa natin siya napagdaanan, at least we have idea. Tapos kapag napagdaanan natin, ay ito yung tinuro sa business talk na kailangan i-systemize. Ay dapat we must act as a leader. Ay dapat ganito pala, we must delegate. 'Di ba? So So even wag na natin antayin na pagdaanan pa natin 'yon bago natin i-apply. I-stack na natin. 'Di ba? I-notes na natin. Kasi for sure, if nagnanegosyo ka, dadaanan mo 'to lahat. At itong mga tinuturo na to, it's the same thing na tinuturo sa masters. And good thing about it is biblical. 'Di ba? Sa masters kasi ang dami pa paligoy-ligoy. Pero if you read the Bible, it's also there. 'Di ba? Yan. Sorry ang haba. So, 0.5 na tayo. Ang bilis ah. Yan. So, point number 5. Your job is to build leaders, not followers. Diba? So, Jesus did not leave behind a crowd. Diba? He left behind trained disciples. He gave them authority. He trusted them with the mission. Then, He sent them out. Jesus did not build dependency. He built multiplication. That is true leadership. Diba? Kaya nakarating sa atin yung gospel. Wala yung text ko dito. Yan. So leadership reality. The proof of leadership is not how many people depend on you. The proof of leadership is how many people can continue the mission without you. Alam mo yung prayer ko, kasi nung nag-ME ako, it's a school of entrepreneurs. So lahat ng classmate ko doon ay may kumpanya, tagapagmana ng kumpanya, mga 70 kami doon. So nakita ko yung main problem ng iba. Meron doon na 50 years old na, tapos sobrang laki ng negosyo, pero wala ni isa sa anak nilang gustong mag-turnover ng negosyo. Diba? Mostly yung mga construction, kasi it's too technical eh. Diba? Mamaya yung passion ng anak nila, arts, or pagdodoktor, wala sa linya. So tinanggap na rin nila yon, di ba? Pero ako, nung na-meet ko yung mga tao na to, meron naman yung pinanganak sila, malaki ng negosyo, kailangan mag-aral sila to be worthy of that business. Di ba? Kasi yung pressure na kung paano binil yun ng parents nila, dapat ma-preserve nyo yun up unto the next generation. Diba? So meron naman doon, sobrang advocate siya sa craft niya. Na kahit wala siyang kitain, sobrang passionate siya sa business na yon. So may mga ganun doon. So ako na-identify ko, anong type ako ng negosyante. So ako, sabi ko, parang ako, yung heart ko sa business is, kung gusto ng anak ko take over yung company, okay lang din sa akin. Pero if hindi, okay lang din sa akin. So I would look for people who could run the company better than me, or sell the company. So parang ganun yung ano ko. Kasi mas gusto ko na makikita ko yung brand na pinaghirapan namin for how many years na nagtatrive kahit na hindi ako yung nandun. Kasi I have a mentor, si Jomag, si Potato Corner yon. Tapos, di ba kahit na nabenta niya na yung kay Shakey's, ang kilala natin na may-ari, siya pa din. Siya pa rin yung ini-interview, di ba? So ganun. Ganun din si di ba, Injap Sia, si Mang Inasal. So yung founder, hindi talaga siya makakalimutan yung legacy niya. Because, nakadikit yun sa brand. So even if iba na yung nagmamanage nun or nag-run ng company, diba? Legacy mo yun. Diba? So I really want that. Na mag-run yung company even if without me because tama yung sistema. Tama yung pag-delegate sa mga tao. So, yeah. So, truth, if your followers remain followers forever, you fail to develop them. Diba? So, true leadership transform followers into leaders. Diba tayo bago tayo maging leader or maging may-ari ng kumpanya, naging employee rin tayo, diba? Parang nauna tayong sumusunod, nauna tayong nakikinig. Diba? So, patuloy yung ganun. Diba? So, the goal is not control. The goal is continuation. So control freaks build followers, true leaders build successors. Yan. So business example. So two types of leaders. So leader A, control freak. So approves everything, decide everything, solves every problem, does not trust people, does not delegate. After the result, slow growth, tired leader, weak team, no multiplication.
So si Leader B naman, builder of leaders. So trains people, delegates responsibility, he creates systems, he allows others to decide, he corrects and develops. So what are the results? Faster growth, stronger team, scalable business, and leadership multiplication. So parang meron akong parang ka-dinner, share ko lang. Meron akong ka-dinner siguro ng isang araw na classmate ko. Yung classmate ko na yun, parang early dun sa class namin, nag-quit na siya. So parang nung isang araw, doon ko lang nalaman kung bakit siya nag-quit. Pero fully paid na siya sa course. So inalaw siya ng school na mag-sit in sa mga klase kasi bayad na siya. Pero hindi siya nire-require na gumawa ng mga assignments or mga report or case study. So kung trip niya lang pumasok sa isang klase, makikita mo siya doon nakaupo. Pero pag bored siya, nasa labas siya or di siya papasok. Pero pag maganda na naman subject, nandun na naman siya. So naging close kami kahit na parang irregular siya. Tapos yung business niya po ay mga itlog. Tapos tinanong ko kung ilang itlog yung napoproduce nila sa isang araw. Alam mo sabi niya? Sabi niya 2 million. Oh, 2 million? Eh naman, kung 5 piso yung itlog, tapos may 2 million na itlog kada araw, ilan yun? Pinakita niya sa akin, may 5 building, tapos may conveyor. Yung mga itlog tumatawid sa building. Tapos naka-aircon yung mga manok niya. Sabi ko, grabe. Tapos alam niyo ba, nang kinakagulat ko, sa Cebu yung, yung business niya. Pero twice lang siya umuwi ng Cebu. Sabi ko, ang galing. Diba? So akala ko, kaya siya nag-quit ng school kasi advanced na siya masyado dun sa tinuturo. Parang hindi niya na kailangan. So yun yung assumption namin. Pero yung pala, traditional negosyante pala siya. Nahirapan pala siya dun sa computer. Kasi lahat ng projects namin napasa sa computer. So kwento ng asawa niya, dinodrawing lang daw niya yung presentation, tapos yung asawa niya gagawa, yung asawa niya magpapasa. Then dumating yung time na sumakit yung ulo niya, nagkasakit siya for a week kasi na-stress siya dun sa masyadong technical. So he decided na to quit na lang. Pero he want to attend the class. Pero grabe. Sabi ko, bakit basta ang ginawa niya, naghanap siya ng magagaling na tao sa ibang kumpanya. In fact, yung pinaka-head ng company niya ngayon na nagmamanage ay galing San Miguel. Kaya hindi na siya, sobrang galing, kaya hindi na siya kailangan dun. Pero ang trabaho niya na lang ngayon ay, mag-strategy. So sabi ko, galing, gusto ko yung ganun. Yung, twice ka na. Parang sila Mary, di ba? Ilang beses lang sila mapupunta sa office. So that's the, parang delegation pro max. So that's the goal. So we want that. Di ba? So, yun. As much as possible, we must systemize and delegate. Di ba? So, kingdom gospel reality, Jesus restored dominion. So dominion is not control over people. Dominion is responsible management of assignment. So you were not redeemed to become a fearful controller. Diba? You were redeemed to become a fruitful steward. And this is our covenant. Diba? So si God, sinesend niya talaga tayo to be fruitful. Na makita niya sa atin na nag-grow tayo. Diba? Nag-a-advance tayo. At namumunga talaga tayo. So we are created that. So we must not limit ourselves. Diba? So a kingdom leader does not say, everything must depend on me. So a kingdom leader says, I will train others to carry the mission. Can we all say this verse? Yung I will train others to carry the mission. And 1, 2, 3. I will train others to carry the mission. So this is the important part of this topic. So we must put it in our heart that we must train others. Kasi hindi habang buhay capable tayo. But what we want is yung whatever that we work hard on to, may mga tao tayong, na-duplicate yung sarili natin or skill natin or even better para ma-preserve yung mga ginagawa natin. Alam mo yung one thing that I'm proud of doing business, parang while traveling sa Marikina, kasi diba lagi na ako sa Marikina, may mga nalugi ako negosyo na tinayo din dito. Siguro, mga binata pa ako na marami ako natayong negosyo. Pero yung mga signage, nandun pa. Yung hindi tinanggal. Pero sarado ng store. Pero there's a sense of parang proudness in me that, ako gumawa nun.
Nakikita ko yung logo, pangit pa. Mga ganun. Ako pa yung nag-edit. Sa cellphone ko lang inedit yung logo, pero lumaki yung kumpanya na yun. So na-happy ako na hindi ko na alam kung paano gawin yung mga milk tea flavors na yun. Pero up until now, sineserve yun sa NAIA Terminal 2, sa Davao, sa Bicol, sa Cebu. Pero hindi ko na alam anong lasa nun at paano yung tinitimpla. Pero ako yung gumawa nun. Nagigets niyo yung point? Hindi ko siya kailangan tandaan. Pero dahil napasa ko siya, continuous siyang nagagamit at natitikman ng mga tao na hindi ko nakilala. Diba? May mga one time nga na parang may nakakatabi ako sa bangko na iniinom niya yung drink na ginawa ko. So sobrang proud ako noon. Parang gusto kong sabihin sa kanya, uy, ako may-ari niyan. Parang ganun. Pero hindi ko naman ginagawa. Pero sobrang sarap sa pakiramdam na may nagawa akong tama. Kasi nakita ko masaya silang iniinom yung drinks na ginawa ko. 'Di ba? Pero graduate na ako doon. Hindi na ako yung gumagawa. Pero before ako. Pero I allow my people to be creative on that aspect because I need to level up myself to oversee and do something even more greater. Na hindi ako habang buhay, ganun. Pero sinasabi ko lang na it's always a process. Na kapag parang inalaw ka ni Lord to handle something at napagtagumpayan mo na yun, meron kasunod na parang level or responsibility na kailangan kang harapin at kailangan i-master yun. And alam mo, i-duplicate yung sarili mo doon, then you go up. And limitless yung opportunities. Diba? So if we like stop growing, diba? So, matetenga lang tayo doon. Diba? There's no opportunity for us because we don't allow ourselves to grow. At sometimes nga, kapag iniwan natin yung responsibility na yon, doon nag-grow yung ibang tao sa paligid natin. Diba? May kwento rin ako dito. Yung bago ako mag-asawa, ako yung breadwinner, diba, kunento ko. Lahat ng kapatid ko po ay babae, 4 kami. So lahat ng kapatid ko ay babae, tas mother ko, tas wala na akong father. So ako lang yung lalaki. So I'm having a hard time to leave my family because what I think is ako yung best na nakakapag-provide sa kanila. So iniisip ko na kapag wala ako, paano yung family ko? Lahat ng kapatid ko, babae, ganun. So yun yung worry ko. Pero the Lord assured me na you must prioritize Herlene. Kasi siya na yung wife mo. And eventually, you will have kids. So trabaho mo bilang tatay to prioritize them. Ako bahala dun sa iiwan mong unang pamilya. True enough na nung iniwan ko yung family ko, mas abundant pa sila kaysa nung nandun ako. So sometimes we think of tayo yung blessing dun sa lugar na kung nasan tayo. Kasi nakakapagbigay tayo and we thought that it's the best. But actually it's not. Sometimes we are the bottleneck. Tayo yung nagpipigil ng blessing sa mga tao because hindi tayo umaalis dun. Pinapaalis na tayo. And also with us. Ako natuto rin ako na mas mas may greater role ako bilang tatay at asawa. So I also grow with that decision. And ganun yung magiging process natin. Kapag masyado nang easy sa atin yung mga process at nasa comfort zone na tayo, it's very dangerous. We must look for something that, alam mo yun, challenge us, stretch us, di ba? Parang muscle para mag-grow. Di ba? So yun na. So final truth, if everything depends on you, you are failing. If no one can decide without you, you are failing. If no one can lead without you, you are failing. If no one can continue without you, you are failing. So you are not called to be the ceiling. You are called to be the builder. Again, control freaks kill growth. Okay? So, ano to? Yan. So, Kingdom Foundation entrusts to the reliable people, and the things you have heard say, in the presence of many witnesses and trust reliable people will also be qualified to teach others. So a weak leader protects position, a strong leader produces leaders. Parang dapat dun to sa una. Naligaw. So, change your question. So stop asking, why is my team weak? Instead, you ask yourself, who have I trained to lead? So stop asking, why do they always need me? Start asking, have I empowered them properly? So because growth begins when leaders stop controlling everything and start developing everyone. And so declaration. So can we sabay-sabay tayong basahin to? 1, 2, 3. I am not a control freak.
I am a builder of leaders. I will not make people dependent on me. I will develop people to become strong. I will delegate with wisdom. I will train with patience. I will correct with love. I will empower with confidence. My leadership will not stop growth. My leadership will multiply growth. I will not build followers only. I will build leaders. In Jesus' name, amen. Thank you and God bless.